Saang dako man kayo ng mundo naroroon ngayon, good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Ito po yung in-unbox ko last day. At ngayon, iriripat ko po sila at ilalagay ko sila sa big pot. So let's start. Ito po yung aking pot na gagamitin. Ang taas po nito ay 5 inches and then 5 inches din yung open niya. At meron po siyang mga basag na clay pot sa loob. Ginagawa ko po talaga yan sa mga nakasubaybay sa akin or yung mga subscriber ko na meron po ako talagang ganyan na nilalagay sa ilalim ng aking pot para po tipid tayo sa soil. Kasi pag madami tayong ipapat, pagkatapos ang laki-laki ng ating pot, magastos sa soil. Alam niyo naman, medyo pricey ang soil at saka ang bisyo ng pagiging plantita ay talagang maraming gastos. Kaya para tayo ay makatipid, okay po yan na meron siyang ganyan ping sa ilalim. Mas okay po na absorbent yung gagamitin natin. Kagaya po ng clay pot, pwede po yan gamitin kasi ito nga yung ginagamit ko pang alternative kapag wala kang pamis. Isa sa main health niya ay yung makatipid po tayo sa soil. Lahat po ng pot na gagamitin ko ay meron pong laman na clay pot na basag. Ayan po yung aking 6 na clay pot na gagamitin. Lahat po sila may laman. Hindi naman po siya puno. Parang konti lang, 1/4 lang. Lalagyan ko muna sila ng soil para ready ko na po silang gamitin. Yung mga malalaking carunculated muna ang aking ipapat. Ito muna siguro si dugong na pagkalaki-laki. Ayan. At ididip ko lang po siya sa cinnamon. Yun po talaga yung technique na ginagawa ko. Yan, ang laki-laki niya, sobra. Lagyan ko lang po siya ng cinnamon. For insect, for fast rooting. Yan. At next ko po na gagawin ay maglalagay po ako ng butas dito. At lalagyan ko po siya ng aking cultured soil, yung kulay black po. Ganun po yung technique ko ng repotting po ngayon para mabilis po silang magkaroon ng roots. Ito po yan. Ginawa ko na rin po ito sa aking mga gymno at saka astro po. At gumagamit po ako ng dry na soil. Hindi po ako nagpapat kapag basa po yung soil ko. Inaantay ko po siyang matuyo para po safe sila. Kasi po, wala pa silang new roots. Panigurado lang po yung ginagawa ko para hindi po sila magka-stem rot. Mas safe po kasi kapag ang soil natin ay dry, hindi po basa. Yung iba, diba, excited na silang ipat kahit na alam nila na dry siya. Para sa akin, mag-uugat naman sila kahit hindi pa sila nakapat, kahit naka-air dry pa lang sila dyan sa garden natin, dyan sa tabi-tabi, mag-uugat sila. Di ba minsan ang soil ay matagal siya matuyo. Ang ginagawa ko, binibilad ko talaga sa sobrang init yung soil, kaya natutuyo agad sila. So okay na yan, looking good. Ayan po. Yan siya. Nice. Mamaya na po siguro ako maglalagay ng toppings. Next na lang muna. Okay na po ito. Pangalawa ay ito, si fall bonyon. Malaking pot din yung gagamitin ko. Ito yung ganitong pot. Kasi may dalawang klaseng pot akong gagamitin. So,
So, same process lang po rin yung gagawin ko. Maglalagay ako ng cinnamon. Ganyan, ganyan po. Dip. At next, maglalagay tayo ng cultured soil. Okay lang naman po kung hindi kayo maglalagay ng cultured soil. Kung potting mix nyo naman ay okay naman, may tiwala naman kayo sa inyong potting mix, okay lang po yon kahit hindi kayo gumamit ng ginagamit ko. Ito po ay sinishare ko lang po yung idea ko para po doble na magkaugat at mabilis na magkaugat ang ating mga bagong potted na succulent. Yan, ang ganda ni Paul Bonyan. Next, dito ko lang siya muna ilalagay itong side at ito yung name niya. Kapag nilagay ko na sila sa plant rack, ilalagay ko na lang yung name nila dito sa ilalim. Yan. Next ay etong Cleopatra. Yan. So, inayos ko na si Cleopatra. Wala na siyang mga dry leaves. Yan. Cinnamon tayo. Ang laki ng roots niya. Hindi rin ako nag-trim ng roots kasi pudpud na sila. Doon pa lang sa pinanggalingan nila, tinrim na sila ng ayan, matinding trim. Pinudpud ng bonggang-bongga sila. At ito ang gagamitin ko kay Cleopatra. Tasan lang natin. Bago lang po ako gumagamit ng ganito dahil ito ay na-share lang ng aking friend na plantita din. Yan. Tinry ko lang. At nung tinry ko sa aking mga sa astro kasi una ko itong nagamit. Okay naman. Before naman, kahit naman walang ganon, yung cultured soil ko, nag-uugat naman sila ng mabilis. Pero yan, nagdagdag lang ako ng panibagong technique para sure at mabilis silang magkaugat. Ayan, ang ating ginawa, ang cultured soil na yan. Kasi, ginagawa rin daw yan ng friend ko, na plantita din. Sinare niya lang yung idea niya sa akin. So, ayan na si Cleopatra. Ang ganda ni Cleopatra. Diba? Kagaya rin ni Dugong. O, hindi rin papatalo si Dugong, diba? O, si Cleopatra, ang ganda rin. Ganda. Diba? Next. Pero yung mga ganito, mga carunculated, prone sila sa fungus. Kaya pag bagong pot sila, mga ilang weeks na pwede na silang diligan or kapag nadiligan na sila, isusunod na natin yung fungicide para may protection na agad sila sa fungus. Kasi pag ito ma-fungus, yung mga carunculated, lalo na yung mga malalaki, naku, pudpud agad sila dahil ang lalaki ng leaves nila. Pagkatapos bilang lang din ang leaves nila, kaya alagaan natin sila minsan sa dilig at saka sa mga insect at fungus. Ito yung mga malalaki ko na pot na nasa tabi lang. Kasi ang regular pot ko dito ay 3/5. Kaya, itong malalaki na to, nire-reserve ko talaga to sa malalaki na succulent. Yan. Ang ganda rin ni Chantini. Yan. Diba? Oh. See? Next naman, yung mga clams.
Dalawa yung clams ko. Ito, yung mas marami, si Green Smile. At ito yung pot na gagamitin ko sa kanila. Yan. Magkaiba po sa pot ng mga carunculated. Ito po, yung diameter niya is 3 lang po. Yung taas niya. Pagkatapos yung haba niya po, 7 po yan. So, mas malaki po yung bukan niyan kaysa dito. Pero mababa po sila. Kaya yun yung gagamitin ko sa mga clams. Ayan, si Green, bagay na bagay po siya dito. Dalawa lang din po yung ganito ko. Before kasi meron po akong mga clams. Pero lumisan sila. Kaya nakastock lang po sila dyan. At yung mga pot ko po, sa dangwa ko po yan binibili. Meron po niyan doon. At ipapatong ko lang. Yan. Diba? Ang ganda. Pagkatapos, didiinan ko lang po siya ng konting soil. Yan. Para naman, matakpan yung ano niya, stem niya ng soil. Ayan po. Ang ganda niya po. Diba? Ganda ni Green Smile. Lagay ko lang po yung name niya dito. Ayan. At yung last ko na clams, ito po ay si Hero Ones. Mas marami kasi yun. Ito po parang 3, pero malalaki. Last one po, ito, last, ayan. Ito lang po kasi yung napansin kong mga malalaki. Yung iba po, ano siya, medium size, at saka large size. Ito parang, ano siya, XL, talagang big siya, malalaki. Kaya dito ko po siya nilagay sa malalaki. Lagay tayo ng last na po yan. Buti naman nagkasya pa to. Pero meron pa naman akong isang plastic nito. Okay lang din na ganito lang po yung ilalagay natin. Ito lang talaga yung nilalagay ko para tipid din. Kasi dito naman sa soil ko, okay naman sila eh. Mag-uugat naman sila eh. Dagdag ano lang natin sila, pang-paugat. Or mabilis magpaugat. Yan. Maglagay tayo ng toppings, Famis, matanghito size. And that's it for today mga ka-Greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, ornamental plants, house plant po, cactus and succulent, please po pa-like, pa-share na rin po ng aking video. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-Greenie.